Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay atin pong hihimayin ang pinakabagong panukala sa ating pong mataas na kupulungan dyan po sa Senado na tinalupan na po ng mga kritiko. Ito yung ang gera sa Iran. Mag-zoom na lang tayo. Doctrine ni Senator Robin Hood Padilla. Ang gusto kasi mangyari ni Robin ay yung mga absent senators ay pwedeng mag-participate sa session, makaboto, habang sila ay wala doon sa loob ng session room. Ito ay, so ibig sabihin, kahit ikaw ay tumatakas o umiiwas sa isang warrant of arrest, pwede ka pa din umatin ng sesyon sa Senado. Okay? So, kung akala po ninyo, nung pandemic lang uso yung WFH o yung work from home, nagkakamali po kayo. Gusto ni Senator Robin Hood na gawing permanenteng option ang work from Senate. No, via Zoom. Kapag may gera sa gitnang silangan, ayan, okay lang yan. No? Na mag-Zoom na lang tayo. So, paano ba natin titingnan ito sa mata ng batas? Sa mata ng konstitusyon at ng mga humuhubog ng kasaysayan. So dito po sa vlog natin ngayon, gagawin po natin itong simple, mabilis, at may konting kuro-kuro. Kuk-kuro-kuk. Kuro-kuro. Okay? So pakinggan natin yung argumento ni Robin Hood Padilla. So pero bago yan, ano ba yung force majeure, di ba? Papaliwanag din natin yan. Ang sabi po ni Senator Robin Hood Padilla, yung gera sa pagitan ng Iran at mga kalaban nito ay maituturing na force majeure. Okay? So, dahil dito, dapat daw payagan ng ang mga senador na hindi na pumasok ng physical sa Pasay City do sa Senate building na mag-attend na lang via Zoom session. So katulad ni Bato de la Rosa na nagtatago sa batas, tumatakas, no? May warrant of arrest kasi na inilabas ang ICC laban sa kanya. So habang siya ay nagtatago at umiiwas sa pananagutan, no, sa ilalim ng ating batas, sabi ni Robin Hood, pwede nang umatin yan, no? Physically, pwedeng wala yan. Mag-attend na lang via Zoom session. So, pag-aralan natin. Balik muna tayo sa Law 101. Okay? Ano po ba yung force majeure? O minsan tinatawag yan ng fortuitous event. Okay? Sa ilalim po yan ng makikita sa Article 1174 ng Civil Code. Ito yung mga pangyayaring hindi inaasahan. Yan yung force majeure. O kahit inaasahan man, ay hindi mo maiiwasan. Na nagiging dahilan, no? Kaya, hindi mo magagawa ang obligasyon mo sa ilalim ng batas. Okay? So, dun po sa kaso ni Yobido versus Court of Appeals, kinlasify yan into two classes, no? May dalawang klase niyan sa jurisprudence po natin. Yung unang-una, yung act of God. Yan, isang klase ng force majeure, act of God. Ito yung mga halimbawa ay nagkaroon ng lindol, bagyo, pumutok yung Mayon Volcano, pumutok yung Taal Volcano, pumutok yung Mount Pinatubo. Yan yung mga bagay na wala kang magagawa dyan, kundi magdasal ka na lang. Kasi act of God dyan no? So, yung pangalawang klase, yung act of man. Okay, ito yung, halimbawa, nagkaroon ng giyera, may rebellion, may mga welga at malawakang riot na nagaganap sa ating bansa. Kaya sa unang tingin, tama naman si Senator Robin Hood. Sa unang tingin lang. Ang gera ay isang act of man. Diba? Ibig sabihin, pasok siya sa definisyon ng force majeure. Pero,
Ito po yung matinding legal punchline dyan. Alam mo, tol. Alam mo, tol, nasa era ng gera. Nasa Pasay yung Senado. Para magamit mo ang force majeure bilang legal na dahilan, dapat ang pangyayari ay direktang nagbunga ng impossibility na magtrabaho ka. Okay? So, ganun po yun. Maliban na lang kung ang missile ng Iran ay may GPS na nakatutok sa airspace ng Pilipinas at bawal lumipad ang eroplano. Hindi senador. Hindi pwedeng sabing imposibleng pumunta sa Senado dahil lang may nag-aaway sa Middle East. Ano ba yan, tol? Diba? Kung ang dahilan mo lang ay mababa ang piso o napakamahal ng krudo dahil sa gera, tol, hindi yan na force majeure. Ang tawag dyan ay, yan po ang buhay sa Pilipinas. Hindi force majeure yan. Buhay natin yan dito sa Pilipinas na nagkaroon ng epekto sa ekonomiya natin. Yung gera, kaya nagtaasan yung krudo. No, nagtaasan yung bilihin. Diba? Ngayon, kung ang mga ordinaryong empleyado nga bumabaha, no, nasa Espanya, bumabaha na sa iba't ibang parte ng Metro Manila, sumasakay pa rin sa balsa. May mga bangka dyan sa Espanya, no, makapasok lang sa call center. Bakit yung senador may gera lang sa ibang bansa, no, nakapadyama na lang habang nagpapasa ng batas via Zoom? Teka muna. Hindi yata mukhang applicable ang sinasabi mong application of force majeure dito sa ating bansa when it comes to allowing a senator to join the session via Zoom na merong warrant of arrest. Diba? Siyempre pag narinig na ng minority yan, lalo na yung mga veterano dyan, rest back yan. No? Dito pumasok na yung mga minority senator mula sa grupo nga ni Tito Soto, ni Kiko Pangilinan, ni Hontiveros, ni Laila, ni Bam Aquino para magsilbing boses ng katwiran. No? Sabi ng minority ganito, wag po nating abusuhin ang Zoom. Diba? Ayon po sa kanila, ang paglahok ng isang senador sa pagpasa ng batas ng hindi physical na naroon ay isang exception. Hindi ang pangkalahatang tuntunin. Yan. So, dapat lamang itong payagan kung ang bansa ay nasa ilalim ng isang national emergency. Yan yung pagkakadinig ko kay Senator Kiko Pangilinan. Kung nasa national emergency, pwede. Gaya na lamang nung nangyari noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020 kung saan ipinasa ang Senate Resolution number 43. Diba? Natatandaan niyo yun? So, bakit ngayon napakatindi nitong punto na ito ng minority bloc sa Senado? May ano po yan may dalawang mahalagang dahilan dyan. Okay? So, alam nyo po, yung paggawa ng batas, hindi parang pag-order yan sa Shopee na pipindutin mo lang yung add to cart or check out. Kailangan po ng physical na presensya para sa totoong debate. Siyempre, magbubulungan yan sa koridor at magkakaroon ng seryosong deliberasyon, di ba? Mag-uusap-usap yung magkakatabi sa upuan at magpapalitan maya't maya ng kanilang kanya-kanyang mga opinyon. No? Ngayon, kung nakasum ka ba, pwede mong gawin yon. Kung nakasum ka ba, pwedeng habang nagtatalumpati ang kasamahan mo, nakamute ka at nanonood ka ng TikTok o kaya naman nagpapaluto ka na o nagluluto ka na ng ulam mo. Di ba? O hindi pa pwede yon. So, dito pag-usapan natin yung paano ba magka-qualify sa isang emergency, no? Ang isang sitwasyon kung sakaling may resolution na proposed resolution na payagan na lang mag-Zoom yung mga senador o yung si Bato de la Rosa
habang siya ay umiiwas sa pananagutan sa ilalim ng ating batas. Yung national emergency ay deklarasyon na may kinalaman sa kaligtasan ng buong bansa natin. Katulad ng nabanggit ko na kanina, pandemya o nagkaroon ng malawakang kalamidad dito sa ating bansa. Ngayon, yung giyera po sa Iran ay isa pong international crisis. Ang tanong ko po, may epekto ba sa atin yung nangyayaring giyera sa Iran? Ang sagot ko, oo naman, no? Anong epekto? Yung presyo ng langis, no? At sa mga OFW, malaki epekto niyan, di ba? Pero sapat ba yun para sabing paralisado ang gobyerno ng Pilipinas? Aba, hindi. That is an absolute no ang sagot dyan. Di ba? So ngayon, sino yung masusunod? Kung mag-aaway ang argumento ni Robin Hood at ang kontra-argumento, yung counter-argument ng minority, sino po sa palagay ninyo ang mananalo sa huli? Ang sagot po ay nasaan? Nasa Section 16 po. Paragraph 3 ng Article 16 o Article 6 no ng 1987 Constitution. Ulitin ko, ang kasagutan po ay nakapaloob sa Section 16, Paragraph 3, Article 6 ng 1987 Constitution. Ilang beses na po natin tinalakay ito pero uulitin natin ngayon, di ba? So, ano po nakasulat doon? Ang sabi doon, each house may determine the rules of its proceedings. Tigil na tayo dyan kasi yung pinaka-importante. Each house may determine the rules of its proceedings. Ano ibig sabihin? Ang Senado ay mayroong parliamentary autonomy o sariling kalayaan na magtakda ng sarili nitong rules. Hindi nila kailangan ng permiso mula sa Supreme Court o sa presidente ng Pilipinas para mag-session sila dyan sa Senado. Kung magagawa po ni Senator Robin Hood Padilla na kumbinsihin ng nakakarami, yung kanyang grupo, yung kanyang kaalyado sa Senado na ipasa ang isang resolusyon na nagsasabing kapag may giyera sa Iran, pwede na tayo mag-Zoom. Legally binding po yun. Kahit maglupasay ang minority sa sahig. Kung yun ang ibinoto ng mayorya, yun ang batas ng Senado. Ang Supreme Court nga sa mga kaso tulad ng Arroyo versus De Venecia, alam to ng mga legal scholars, ng mga students of law, graduate of law, lawyers na mga katulad ko. Yung Arroyo versus De Venecia ay sinabi ng Supreme Court, hindi nila pakikialaman ang internal na patakaran ng Kongreso dahil sa, wala nyo to, madalas natin itong nag-uusapan at itinuro ko na to sa inyo, dahil sa separation of powers. Yan po yun. Okay? So, ang makapangyarihang aral, no? Bilang pagtatapos ng ating lecture sa episode na to, no? Ano po yung iiwan nating aral dito? Yung pong technology tulad po ng Zoom ay ginawa para mapadali ang buhay natin. Hindi maualis ka na, mapadali ang pagkilos ng buhay natin at masiguro na hindi titigil ang serbisyo ng gobyerno sa panahon ng matinding krisis tulad ng tunay na national emergency. Tama po si Robin Hood Padilla na dapat tayong maging handa sa mga pandaigdigang kaganapan. Dahil ang giyera po sa labas ay may matinding epekto yan sa loob ng bansa. Lalong-lalo na ang giyera ay nagaganap sa pagitan ng Iran at ng Amerika, kung saan dyan sa Middle East, nag-aangkat tayo, majority ng ating langis, no, ay nanggagaling dyan sa Middle East katulad ng Iran. Subalit, paalala rin, no, ng oposisyon dito sa majority. Ang paglilingkod po sa bayan ay
nangangailangan ng pisikal na sakripisyo. Ang pagiging mambabatas ay hindi ginagawa mula sa kaginhawahan ng sariling sala habang humihigop ng kape, no? Maliban na lamang kung talagang delikado na ang kaligtasan ng republika. Di ba? Hindi naman pwedeng dahil may warrant of arrest ka, umiiwas ka sa batas, pwede ka nang umatin pa rin ng sesyon via Zoom at ikaw ay pakape-kape, no, doon sa iyong sala, no, at kampante ka doon, no, habang yung iba mong mga kasamang senador ay nagsasakripisyo, no, umatin physically sa Senate session. Samantalang ikaw, wanted ka na nga pagkatapos iaalaw ko pang umatay ng sesyon sa Senado. Parang namang unfair at hindi makatarungan yung mangyayari na yan kung yan po ipapayagan ng Senado. Sana bago tayo mag-isip ng mga dahilan para mag-zoom sa susunod na sesyon, alalahanin po natin, no, ang mga ordinaryong Pilipinong bumabangon araw-araw. Sumasabak po sa traffic sa EDSA, no, pawis na sa jeep, nasa MRT, nasa LRT, nasa bus, at nakikipagbuno sa init ng araw para lang makapasok sa kanilang opisina, makapasok sa kanilang mga trabaho physically, no, at talaga namang sakripisyo. Kung ang mamamayan para sa bansa, no, kung ang mamamayan ay kayang pumasok ng physical para sa bansa, dapat yung mga pinuno rin natin ay handang pumunta sa bulwagan ng Senado. May gera man sa Iran o wala. Huwag po nating abusuhin ang kapangyarihan ng Senado sa ilalim ng ating saligang batas. Marami pong salamat at magandang araw po sa inyong lahat.